Abril, taong 2014, sa isang liblib at masukal na bahagi ng Sitio Silangan, Barangay Santa Monica, Laguna, natagpuan ang katawan ng 20 taong gulang na si Eliza Canlas. Walang pang ibabang takip at iniwang walang buhay sa damuhan na tila sadyang itinago mula sa mata ng publiko. Sa unang tingin pa lamang, malinaw na hindi ito simpleng kaso. Si Eliza ay isang matalino at magandang dalaga, bagong hired bilang teller sa isang maliit na bangko sa kanilang bayan. Kilala siya sa kanilang lugar bilang tahimik, masipag at walang kinasasangkutang anumang kahinahinalang bagay. Anak siya ni Oscar at Rita Canlas, isang mag-asawang may maliit na negosyo at tahimik na pamumuhay. Para sa kanila, si Eliza ang sentro ng kanilang mundo. Habang nagsisimula ang investigasyon, unti-unting lumutang ang mga pangalan ng mga posibleng sangkot. Isa sa mga unang tinukoy ay si Dionisio Diones Guerra, 25 taong gulang, anak ng isang kilalang pamilya sa lugar. Ilang ulit na raw siyang namamataang dumadalaw kay Eliza sa bangko kung saan ito nagtatrabaho. Ayon sa ilang kakilala, matagal nang nagpapakita ng interes si Dion kay Eliza, ngunit hindi ito kailanman sinagot ng dalaga. Sa mga unang araw ng kaso, umaasa ang pamilya ni Canlas na mabilis na uusad ang hustisya. Ngunit habang tumatagal, napansin nilang may kakaiba sa takbo ng investigasyon. Ang CCTV camera sa pinakamalapit ng pinangyarihan ng krimen na sanay makapagbibigay linaw sa mga huling oras ni Eliza ay napag-alamang may mga nawawalang footage. Sa ibang camera naman, burado o hindi na ma-access ang mga record sa mismong araw ng insidente. Hindi lamang yon ang nakapagtataka. Ang mga blotter entry sa unang isinulat na barangay at sa presinto ay biglang nagbago ang detalye. May mga impormasyon na nawala, may oras na nabago, at may mga pangalan na hindi na binanggit. Ang ilang residente na una sanang handang magbigay ng pahayag ay biglang umurong. Ang iba ay tumangging magsalita habang ang ilan ay tuluyang hindi na makita sa lugar. Habang lumalalim ang katahimikan, unti-unting nabuo ang isang mabigat na hinala. Napag-alaman ng pamilya Canlas na ang kapatid ni Dionisio S. Guerra ay isang mataas na opisyal ng pulisya sa rehiyon. Mula noon, nagsimulang magdugtong-dugtong ang mga pangyayari. Ang pagkawala ng ebidensya, ang pagbabago ng record, at ang hinalang pananahimik ng mga saksi. Para kina Oscar at Rita, hindi lamang ito usapin ng pagkawala ng anak. Ito ay unti-unting naging laban sa isang ordinaryong pamilya, laban sa isang sistemang mas pinipiling manahimik kaysa ilantad ang katotohanan. Matapos ang libing ni Eliza Canlas, hindi agad natapos ang sakit ng pamilya. Sa halip, doon pa lamang nagsimula ang mas mabigat na laban. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting naramdaman nina Oscar at Rita na may mali sa takbo ng investigasyon. Ang mga tanong nila ay nananatiling walang malinaw na sagot, at ang mga galaw ng mga otoridad ay tila mabagal at hindi pinagtutuunan ng atensyon. Lumabas sa mga informal na usapan sa barangay na ang kapatid ng pangunahing suspect na si Dionisio S. Guerra ay isang mataas na opisyal ng pulisya sa rehiyon. Si Col Ramon S. Guerra ay matagal nang nasa serbisyo at may impluwensya sa lokal na hanay ng kapulisan. Dahil dito nagsimulang magbago ang ihip ng hangin sa kaso ni Eliza. Isa-isang umurong ang mga testigong nagsabing may nakita silang kahina-hinalang sasakyan sa lugar noong araw na mangyari ang insidente. Ang ilan ay biglang lumipat ng tirahan. Ang iba naman ay nagkaroon ng bagong kabuhayan. Sa mga panahong ito, napansin ni Oscar na tila may tahimik na puwersang gumagalaw upang takpan ang katotohanan.
Sinubukan ni Oscar na dumulog sa iba't ibang tanggapan. Paulit-ulit siyang nagtungo sa barangay, sa presinto at sa opisina ng piskalya. Ngunit sa bawat paglapit niya, pare-pareho ang resulta. Kulang daw ang ebidensya. Kailangan ng mas malinaw na salaysay at kailangan munang maghintay. Sa bawat pag-uwi niya, dala niya ang parehong pakiramdam ng pagkadismaya at kawalan ng pag-asa. Sa kabila nito, hindi sumuko si Oscar. Ginamit niya ang ipon mula sa maliit na nilang negosyo upang humanap ng taong maaaring tumulong sa kanya nang hindi takot sa impluwensya ng mga makapangyarihan. Dito niya nakilala si Martin Alfonso, isang dating pulis na matagal nang umalis sa serbisyo at ngayon nagtatrabaho bilang pribadong investigador. Tinanggap ni Martin ang kaso, hindi dahil sa malaking bayad, kundi dahil sa kagustuhang mapagbayad ang tunay na may sala. Nakita niya sa mga mata ni Oscar ang determinasyon ng isang amang handang isugal ang lahat para sa hustisya ng anak. Mula sa simula, malinaw ang naging kasunduan. Ang investigasyon ay isasagawa ng tahimik, malayo sa atensyon ng lokal na pulisya at dadaan sa sariling paraan. Dahan-dahang sinimulan ni Martin ang pangangalap ng impormasyon. Hindi siya nagpakilala bilang investigador sa mga unang hakbang. Sa halip, nakinig siya sa mga bulong-bulungan, nagtanong sa mga dating kakilala at sinuri ang mga lumang record na tila nakalimutan na ng mga otoridad. Unti-unting umusad ang investigasyon sa paraang hindi umaasa sa mga opisyal na ulat. Sa mga linggong lumipas, sinundan ni Martin Alfonso ang mga bakas na pilit na binura at mga taong biglang nawala at naging tahimik. Isa sa mga unang lumutang na pangalan ay si Antonio Cortez, ang matagal na naging driver ng pamilya Esguerra. Ilang araw matapos ang krimen, bigla itong umalis sa Laguna at tumira sa San Jose, Nueva Ecija. Walang malinaw na dahilan ang pag-alis. Ayon sa mga kapitbahay, iniwan nito ang trabaho ng walang paalam at bihira ng makipag-ugnayan sa mga dating kakilala. Nang matagpuan ni Martin si Antonio, kapansin-pansin ang takot sa kilos nito. Iwas ang mga mata, maigsi ang mga sagot at halatang may dinadalang bigat. Matagal bago ito pumayag na magsalaysay. Sa huli lumitaw ang isang detalyadong kuwento na magiging susi para mapanagot ang mga salarin. Noong Abril 2014, nakipagkita umano si Dionisio Esguerra kay Eliza Canlas sa bangkong pinapasukan ng dalaga. Ayon sa salaysay, inaya ni Dion si Eliza na lumabas ng araw na yon. Ngunit tumanggi ang dalaga. Kilala ni Eliza ang reputasyon ni Dion, mayabang, mapilit at palaging may kasamang iba't ibang babae. Hindi naging magaan ang pagtanggi para sa isang lalaking sanay na nakukuha ang lahat ng kagustuhan. Bandang hapon ng araw ding yon, inutusan si Antonio na magmaneho patungo sa isang kalsadang dinaraanan ni Eliza pauwi. Kasama ni Dio ng isa pang lalaki, si Mark de la Peña, na matalik nitong kaibigan. Nang namataan si Eliza, sapilitan itong isinakay sa sasakyan. Napatigil si Antonio sa una, ngunit agad siyang pinagbantaan. Sa takot at pagkalito, ipinagpatuloy niya ang pagmamaneho. Dinala ang dalaga sa isang abandonadong bodega. Doon naganap ang karahasan na nauwi sa pagkitil ng buhay ni Eliza. Matapos ang krimen, muli silang bumiyahe patungo sa isang masukal na lugar kung saan iniwan ang dalaga. Sa pagbabalik, tahimik ang sasakyan. Walang tanong, walang paliwanag. Kinabukasan, binayaran si Antonio ng malaking halaga at pinayuhang umalis. Ipinaabot din ang babala na mananahimik kung ayaw madamay ang kanyang pamilya. Sa loob ng ilang taon, pinasan ni Antonio ang takot at konsensya, habang ang kaso ay nananatiling malamig at walang direksyon. Kasabay nito, may isa pang mahalagang piraso ng katotohanan ang nakuha ni Martin.
Isang technician ang tumulong sa pagtatangka na mabawi ang nawalang CCTV footage. Sa pamamagitan ng backup files, may mga segment na na-retrieve, hindi buo, ngunit sapat upang makita ang presensya ni Dion sa paligid ng bangko sa araw ng pagkawala ni Eliza. Lumantad din si PO2 Seriano, isang dating tauhan sa istasyon. Sa pribadong salaysay, inilahad niya ang pressure na natanggap mula sa mas mataas na opisyal upang baguhin ang blotter entries at pahinain ang kaso. Ayon sa kanya, malinaw ang utos. Huwag palalimin ang investigasyon at ilihis ang kaso upang hindi matuntun ang katotohanan. Sa puntong ito, nagsimulang magtagpo ang magkakahiwalay na linya ng kwento. Ang driver na pinatahimik, ang CCTV na binura, ang mga saksi na umurong at ang kapangyarihang gumalaw sa likod ng lahat. Para kina Oscar at Rita, ang bawat bagong detalye ay muling bumubukas ng sugat. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman nilang may direksyong tinatahak ang paghahanap ng hustisya. Hindi pa tapos ang laban, ngunit unti-unti nang nabubuo ang buong katotohanan. Pagsapit ng 2018, 4 na taon na ang lumipas mula nung mangyari ang trahedya. Sa panahong yun, nananatiling bukas ang sugat sa pamilya Canlas. Walang araw na hindi binalikan ni Oscar at Rita ang nangyari sa kanilang anak. Sa kabila ng takot at pagod, nagpasya uli silang ilaban ang kaso. Sa tulong ng bagong ebidensyang nakalap ni Martin Alfonso, muling inihain ni Oscar ang reklamo sa piskalya. Kalakip nito ang salaysay ng family driver na si Antonio Cortez at ang pulis na si PO2 Seriano. Ngunit kasabay ng muling pagbubukas ng investigasyon ay ang pagbalik ng takot. Ilang araw matapos isumite ang mga papeles, may mga hindi pamilyar na sasakyang paulit-ulit na dumadaan sa harap ng bahay ng mag-asawa. May mga tawag na walang nagsasalita. May mga babalang hindi direkta. Ngunit malinaw ang mensahe. Tumigil na sila at manahimik. Isang gabi, isang motorsiklo ang namataang nag-iikot sa bahay nina Oscar at Rita. Narinig ang isang malakas na putok, ngunit sa kabutihang palad ay walang nasaktan. Ngunit nag-iwan ito ng malalim na trauma. Ang insidenteng yon ang tuluyang nagpatunay na seryoso ang panganib na kanilang kinakaharap. Hindi na lamang ito laban para sa hustisya, kundi laban na rin para sa kanilang kaligtasan. Dahil dito tumulong na rin si PO2 Seriano upang maipasok sina Oscar at Rita at Antonio Cortez sa Witness Protection Program. Inilipat sila sa pansamantalang tirahan at nilimitahan ang kanilang galaw upang maiwasan ang anumang banta. Habang nasa ilalim ng proteksyon, inihanda ang mga joint affidavit. Ang mga salaysay ay pinagtibay ng technical na ebidensya, kabilang ang na-recover na CCTV footage at forensic findings. Sa puntong ito, inilipat ang kaso sa National Bureau of Investigation para sa mas malalim na case build-up. Hindi na ito simpleng kasong kriminal. Isa na itong malinaw na halimbawa ng sistematikong pagtatakip ng katotohanan. Unti-unting nabubuo ang matibay na kaso laban sa mga isgera, isang kasong hindi na madaling baliwalain. November 2018, matapos ang halos 4 na taong paghihintay, unti-unting gumalaw ang hustisyang matagal na ipinagkait. Sa tulong ng pinagsama-samang ebidensya, testimonya, at masusing case build-up ng NBI, ipinaglabas ng hukuman ang warrant of arrest laban kina Dionisio Esguera at sa kaibigan nitong si Mark de la Peña. Ang dalawang itinuturong responsable sa nangyari kay Eliza Canlas. Sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang krimen, hindi na nagawang sandigan ng dalawa ang impluwensya ng kanilang pamilya. Kasabay nito, formal ring sinampahan ng kaso si Col Ramon Esguera
kapatid ni Dion, matapos mapatunayang ginamit nito ang kanyang posisyon upang pigilan ang investigasyon. Lumabas sa record ang pakikialam niya sa blotter entries, ang direktang pressure sa mga saksi at ang pag-utos na burahin ang mga CCTV record na kritikal sana sa kaso. Dahil dito, isinailalim siya sa preventive suspension ng PNP Internal Affairs Service habang umuusad ang kasong obstruction of justice at grave misconduct. Sa preliminary hearing, lumantad si Antonio Cortez, ang dating family driver ng mga Esguera, at ang buong linaw na isinalaysay ang nangyari sa gabi ng insidente. Pinagtibay ang kanyang salaysay ng mga teknikal na ebidensya, kabilang ang na-recover na CCTV backup at forensic findings na tumugma sa timeline ng insidente. Lumabas rin ang surprise witness na si P.O. Seriano na nagpapatunay sa ginawang pagmanipula sa mga opisyal na record. Ang kanyang testimonya ay nagbigay ng malinaw na larawan kung paano sistematikong tinakpan ang kaso sa loob mismo ng institusyong dapat sana'y nagtatanggol sa batas. Makalipas ang ilang taon ng paghihintay, pananakot at tahimik na pakikipaglaban, dumating sa wakas ang araw ng paghatol. Napatunayang guilty sina Junicio Esguera at Mark de la Peña bilang pangunahing responsable sa masaklap na sinapit ni Eliza. Ipinataw sa kanila ang parusang reclusion perpetua. Samantala, si Col Ramon Esguera ay napatunayang may pananagutan o obstruction of justice na nagbunga ng kanyang pagtanggal sa serbisyo at sestensyang pagkakabilanggo ng aabot sa 10 taon. Para kina Oscar at Rita Canlas, tahimik ang kanilang tagumpay. Walang selebrasyon, walang sigawan. Ang hatol ay hindi kailanman makakapagbalik ng kanilang anak at hindi rin mabubura ang mga araw na puno ng dalamhati. Ngunit sa gitna ng sakit, naroon ang pakiramdam na ang katotohanan ay hindi tuluyang nabaon kasama ni Eliza, na ang hustisya, gaano man kabagal at kasilimuot, ay nagawa pa ring manaig. Ang kaso ay nag-iwan ng isang malinaw na paalala: ang katotohanan, kahit gaano man pagtakpan, ay laging may paraan upang lumantad, lalo na kung may mga taong hindi sumusuko upang makamit ang katarungan. Naway may aral na iniwan ang kwentong ito sa inyo, mga kakosa. Maraming salamat sa panonood.